hanggang kailan ang edad ninyo? 80, 90? Swerte din na tayo kung umabot tayo ng 90. Di ba? Sa panahon natin ngayon, yung pinaka may edad sa atin dito, si Tatang siguro. Ilan taong Tatang? 65 pa lang. Wala, tapos pa lang ng senior. Di ba? So, dito may 80 na tayo dito? 70? Wala. Di ba? So, isipin nyo, after ng 70 years, after ng 80 years, saan? Saan ka mapupunta? Mamamatay ka. Di ba? Mamamatay tayo, mamamatay ka. Pagkatapos mong mamatay, ano mong inaasahan mo? Ano inaasahan mo bilang isang Muslim? Aasahan mo na ikaw ay makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gaano kahalaga sa isang Muslim na makapasok sa paraiso? Gaano kahalaga? May mga balik Islam dito na bago lang, di ba? Sino mga balik Islam ditong bago? Ito, yun. Nung nag-Muslim kayo, bro, sino nagpa-Muslim sa inyo? Sino nagpa-Shahada? Si Ustad Salahuddin. Nung ikaw ay nag-Shahada, nagbayad ka sa kanya? Tang, nagbayad ka nung nag-Shahada ka? O, libre lang? Naku, libre ka lang, nakachamba ka? Totoo. Sino yung mga nag-Muslim dito na naglibre-libre lang? Si Abdurrahman, libre. Nangutang pa nga ito eh. Hindi lang libre, nangutang pa. Di ba? Halimbawa, Tang, bibigyan ka na ng chance bago ka nag-Muslim. Di ba? Bago kita pinasyahada dito, nagsyahada ka rin dito eh. Sasabihin ko sa iyo, Tang, bago ka maging Muslim, magbabayad ka muna sa akin. Bigyan mo ko ng 100,000. Ay, hindi na. Ano lang? 50,000. Magbibigay ka sa akin? 50,000? Hindi. Kung wala, sige, mura ata sa yun eh. Gawin kong 100,000. Yun si Brother Tristan, magbabayad ka ba? Kung bago ko mag-shahada, sasabihin sa'yo, magbayad ka, 100,000. Magbabayad ka, hindi? Magbabayad? Sino kaya magbayad? May ba? Siguro yung mga bago sabihin, bakit naman ako magbabayad kung libre naman? Kunwari lang, halimbawa, pagbabayarin ka. Kasi tingnan nyo ha, magkano kaya mong ibayad, Tang? Sige, kung magbabayad ka, magkano ikaya mong ibayad sa Islam? 5,000? Kuripot, 5,000 ka. 5,000 lang sa Islam? Ikaw, magkano ang ibabayad mo kung may kakayanan kang magbayad, magkano ibabayad mo sa Islam? Ha? 100,000, kaya mo. Ikaw bro, ano sabi mo? 5 milyon? Ito mayaman ito. 5 milyon kaya niya ibigay sa Islam. Di ba? Totoo. Gusto ko maintindihan ninyo ang pinagkaiba sa wala pa kayong alam sa Islam, ngayong may alam na kayo. Nung wala pa kayong alam sa Islam kung gaano kahalaga ang Islam, baka pagbabayarin kayo bago mag-Muslim ng kahit 5,000, sasabihin nyo, yung magbabayad dyan. Di ba? Kasi hindi nyo pa alam kung gaano kahalaga ang Islam sa buhay mo. Hindi ba? Ngayong alam mo na kung gaano kahalaga ang Islam, magkano yung babayad mo? Ha? 5 milyon? O, balik rin natin. Ang lalitang. Huwag mo ulitin. Babalik na rin natin. Kung bibilhin ko sa iyo ngayon, Tang, yung pagiging Muslim mo, bibilhin ko ng 100 million ang pagiging Muslim mo, babayag ka? Hindi ka papayag. 100 million? Kapalit nun, hindi ka na Muslim. Papayag ka? Ayaw mo? Ayuda. Ayaw mo. Hawak mo. Di ba? May ayuda ka na eh. Di ba? Di ba? Ikaw, komo ang iyong sabi mo, 5 million? Bibiliin ko sa iyo 1 billion ang pagiging Muslim mo. Ibibigay mo sa akin? Hindi mo bibigay? Ganun ka mahal ng Islam sa iyo? Oh. Ikaw bro, 1 trillion. Sure? Hindi niyo ibibigay Islam? Diba? Nakita niyo yung mga kapatid?
Nakita nyo kung gaano kahalaga ang may alam ka? Kasi nalaman mo na sa Islam, mula itong walang kapalit, walang katumbas ang pagiging Muslim mo. Tapos nung dati, libre-libre ka lang nagsyahada. Oh? Di ba? Napakaswerte ng isang tao na makapasok siya sa Islam. Subhanallah. At naintindihan niya yung pananampalataya. Ito palang Islam na pinasok ko ang tamang relihiyong makakapagpapasok sa akin sa paraiso ni Allah. Hindi ba? Kaya, kung babalik tanawin, dati, na mahalaga pala ang pagiging Muslim, di ba nangihinayang ka? Sana, nung pa ako nag-Muslim, no? Nung kabataan ko pa. Sana natuklasan ko ng Islam noon pa, bago pa ako tumanda ng ganito. Sayang! Yung mga nauna kong mga lakas na ginugol na hindi ako Muslim, sayang. Hindi ba? Kasi bakit? Subhanallah, mga kapatid sa Islam, yung pagiging Muslim ng isang tao ay walang kapalit na kabayaran yan. Walang halagang pwedeng tumumbas dyan sa pagiging Muslim ng isang tao. Muslim ka man na born Muslim o Muslim ka man na balik Islam. Pareho yan, mga kapatid sa Islam. Ang pinaka-ultimate na makukuha natin, kaya sinasabi natin na walang kabayaran. Kasi bakit? Ang totoo niyan, kapag namatay ang isang tao at siya ay isang Muslim at nakapasok siya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, alam nyo ba kung ano ang kapalit niyan sa paraiso ni Allah? Alam nyo ba kung anong nag-aantay sa isang tao sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi nyo siguro alam. Di ba? Ang pinapangarap lang natin, paraiso, Jannah ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi natin nai-imagine kung gaano ang kaganda at kaswerte ng isang tao na kapag nakapasok siya sa paraiso. Alam nyo ba ang isang taong papasok sa paraiso? Siya yun na yung huling papasok sa paraiso. Siya. May isang kwento na ang taong ito, siya yung huling papasok sa paraiso. Sinong gusto sa inyong huli ng papasok sa paraiso? Huli ka ng papasok. Ayaw nyo? Ikaw na lang, Tang? Kawawa naman si Tatang. Huli ng papasok sa paraiso. Hindi totoo. At least makapasok ka. Sino sa inyong sigurado na makakapasok sa paraiso dito? La ilaha illallah. Nung narinig ko nga yung kwento, nung kwento ng huling taong papasok sa paraiso, sabi ko, Ya Allah, kahit ako na lang yan. Basta pasok ka sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, hindi ka pa sigurado. Hindi ba? Eh, pag namatay ka ngayon, sa tingin mo, pasok ka sa paraiso. Hindi mo ba nasisigurado yan? Yung taong ito, nung huling makakapasok sa paraiso, nung siya ay nakapasok na sa paraiso, at binigay na sa kanya ni Allah lahat ng dapat sa kanya at nararapat sa kanyang gantimpala. Ang sabi sa kanya ni Allah, O aking alipin, meron ka pa bang gustong hilingin sa akin? Sabi nung alipin na itong huling taong pumasok sa paraiso, Ya Allah, ano pa ba ang ihilingin ko sa iyo? Kasi ang iniisip ng taong ito na huling taong papasok sa paraiso, siya na yung pinakamaswerteng tao na walang ibang binigyan ng ganong klaseng gantimpala maliban sa kanya. Akala niya, siya na yung pinakaswerte. Bakit? Sabi niya, ako talagang pinakamamahal ni Allah. Binigyan niya ako ng ganitong klase ng gantimpala na hindi ibinigay sa mga tao. Pero siya pala yung huling papasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine niyo yun, mga kapatid sa Islam. Subhanallah. Kaya ang paraiso ni Allah, mahal, mga kapatid sa Islam. Kailangan ng sakripisyo, kailangan ng pagpupursigi, kailangan na maghirap ka dito. Ibig sabihin, pag sumikapan mo yung pagiging Muslim mo, at napakarami pang bagay na kinakailangan mo para makapasok sa paraiso. Nung pinapunta ni Allah si Anghel Gabriel sa impyerno, sabi ni Allah, tingnan mo yung impyerno, Anghel Gabriel. Sabi ng Gabriel, pagbalik niya kay Allah, sabi ni Allah, anong nakita mo sa impyerno? Sabi ni Anghel Gabriel, Ya Allah, natatakot ako na ang lahat ng iyong mga alipin at lahat ng iyong mga nilikha baka makakapapasok lahat sa impyerno. Bakit, Ya Allah? Sapagkat yung nasa paligid ng impyerno ay ang lahat ng gusto ng tao. Ayaw mahirapan, ayaw magmalasakit, ano may ayaw mo dito sa mundong ito? Di ba? Kumbaga, yung nakapaligid sa impyerno, yun yung mga bagay na kung saan napakadali sa isang tao at yun ang gustong-gusto niyang gawin.
Kaya sabi ni Anghel Gabriel, sabi niya, Ya Allah, baka yung mga tao, lahat sila papasok sa impyerno. At pinapunta siya sa paraiso. Ang sabi ni Anghel Gabriel, Ya Allah, natatakot ako na ang lahat ng tao papasok hindi pa kakapasok sa paraiso. Lahat sila impyerno. Bakit? Kasi ang impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay napapalibutan ito ng lahat ng mga kahirapan at ayaw ng tao. Diba? Yung sinabi ko sa inyo kanina, sa paraiso yun. Ibig sabihin, ayaw niyang maghirap. Ibig sabihin, ayaw niyang pumasok sa paraiso. Ayaw niyang magsumikap. Ayaw niyang pumasok sa paraiso. Ayaw niya siyang nag-give way sa ibang mga tao. Gusto niya, sarili niya lang ang inuunan niya. Pamilya niya inuunan niya. Hindi siya tumutulong sa ibang tao. Ayaw niyang pumasok sa paraiso. Mga kapatid sa Islam. Kaya kapag ang isang tao, nabigyan siya ng idea na ganito palang papasukin ko pagdating ko sa paraiso, ibig sabihin, gagawin mo lahat ng bagay para ikaw ay makapasok dito. Tama o hindi? Kaya, gagawin nyo ba lahat ng bagay para makapasok sa paraiso? Ha? Sagot lang. Gagawin nyo, hindi? Inshallah. Ibig sabihin, kapag sinabi sa inyong mag-ayuno kayo sa buwan ng Ramadan, mag-ayuno kayo? Sure, ha? Baka mamaya, sabihin nyo lang yan. Ibig sabihin kasi, ang kapalit nitong paraiso ni Allah ay mga pagsasakripisyo. Kagaya ng hindi ka kakain. Bakit ba tayo hindi kumakain? Anong ibig sabihin ng fasting? Hindi ka kakain. No? Pagsampa to kay Allah eh. Hindi ka kakain, hindi ka iinom, hindi ka makikipagtalik sa asawa mo sa araw, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Mahirap kaya yun? Di ba? Mahirap kaya yun? Bakit? Isipin mo, normal na kinakain mo, kumakain ka naman sa araw. Yung mga halal na bagay, ipagbabawal sa iyo ni Allah, halal kumain, halal uminom, halal yung asawa mo, pero pag araw ng Ramadan, bawal sa iyo, haram yan. Di ba? Anong dahilan? Kasi gusto kang subukin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay kumbaga, bibigyan ka niya ng pagsubok na kapag nalagpasan mo yan, ang kapalit niyan, paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadith ng Propeta Muhammad, isipin nyo to. Sabi niya, A'adadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inihanda ko sa aking mga mabubuting alipin ang paraiso. Anong meron sa paraiso, ya Allah? Ma la aynun ra'at. Wala pang matang nakakita. Wala udhunun sami'at, wala pang taingang nakarinig, wala khatara ala qalbi bashar, hindi pa sumagi sa puso ni numan. Anong ibig sabihin ng hindi, wala pang nakakita, wala pang nakarinig, hindi pa sumagi sa puso ni numan? Yung ibig sabihin yun, yung sobrang ganda at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, yung pinakamagandang nakita mo sa mundong ito, wala yan sa katiting ng paraiso ni Allah. Yung pinakamagandang narinig mo, wala yung sa katiting ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inihanda niya sa kabilang buhay sa paraiso. At hindi pa sumagi sa puso ni numan. Totoo mga kapatid, bigyan ko halimbawa kung gaano kayo kaswerte at gaano tayo kaswerte kapag inshallah nakapasok tayo sa paraiso. Alam nyo ba, may isang kwento. Alam nyo bang walang papasok sa paraisong matanda? Patay ka tang. Matanda ka na eh. Pang gagawin mo. Agoy dong. Wala na kay pag-asa. Huray good. Dumating yung isang matanda kay Propeta Muhammad. Pasok siya doon kay Propeta Muhammad. Sabi niya, Ya Rasulullah, o sugo ni Allah, magtatanong lang sana ako. Sabi ng matanda kay Propeta Muhammad. Sabi niya, Ya Rasulullah, gusto ko lang tanungin kung meron bang matandang papasok sa paraiso. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang makakapasok sa paraiso na matanda. Sabi niya, patay. Siyempre, kung ikaw matanda, nagtanong kay Rasulullah, may papasok mang matanda? Sabi ng Rasulullah, matanda? Wala. Di ba? Para mong pinagsakluban ng mundo yung tao na wala akong pag-asa. Subhanallah. Kaya, hindi yan naintindihan ng propeta. Dahil sa, ikaw ba naman pagsabihin ng ganun? So, medyo sumama loob niya. Ang ginawa niya, lumabas siya agad. Hindi pa nga tapos pagpapaliwan. Lumabas siya agad. Doon siya sa labas, nagmumukmuk. Nadahalan siya ng isang sahaba. Sabi sa kanya, bakit ka malungkot?
Sabi niya kasi, sabi ng Rasulullah, pumunta ako doon, nagtanong kung may papasok bang matanda sa paraiso. Sabi niya, wala daw eh. Eh syempre, sabi niya, matanda na ako. Wala akong pag-asang pumasok sa paraiso. Sabi niya, hindi ganon ang ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba na kapag ang tao nakapasok sa paraiso, ay babalik siya sa kanyang kalakasan at kanyang kasiglaan? Totoo. At bata siyang papasok sa paraiso. Ang edad, 33 years. Kasi, wow, tang, may pag-asa ka pa. 65 ka na ngayon. Wow, tang, ang ngipin mo mababalik. Wala kang ngipin ngayon. Pagpasok sa paraiso, may ngipin ka na, tang. Allahu Akbar. Oo. Kasi bakit? Ang kalakasan ng tao between 30 and 40. Sabi nga nila, life begins at 40. Pero 30 hanggang 40, edad ni Propeta Isa alayhi salatu wassalam, nung 33, nung siya ay naging isang propeta. Totoo? Oo. Huwag kang magpasalamat. Siguraduhin mo pumasok ka muna sa paraiso. Wala ka pa sa paraiso. Nasa lupa ka pa. Siguraduhin mo. Bakit? Walang makakapasok sa paraisong matanda, mga kapatid sa Islam. Hindi nyo ba na-realize yan na may Allahu Akbar? Matanda ako pero may pag-asa pa pala akong makapasok sa paraiso at magiging bata ako doon. Allahu Akbar. Di ba? Ito bang mas maganda? Alam niyo ba sa paraiso walang pangit? Bawal din pangit doon. Agoy tang! Hindi na naman tayo makapasok nito. Bakit? Baga mang nawong. Walang makakapasok sa paraisong pangit. Bawal ang pangit sa paraiso. La ilaha illallah. Ibig bang sabihin yan? Paano yan? Puro ganda na lang. Totoo. Sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa mga narration ng hadith, ang isang taong papasok doon ay kasing ganda at kasing gwapo ng pinakamagandang lalaking nabuhay sa mundo. Sino yun? So, Propeta Yusuf alayhi salatu wassalam. Si Propeta Yusuf alayhi salatu wassalam, binigyan, si Allah nagbigay ng 1% ng kagandahan, yung kalahati, hinati niya. Binigay niya yung kalahati sa mga tao, yung pinag-aagaw-agawan ngayon ng mga taong magagandang mga artistang mga model na yan, kalahati lang yun ng 1% na ibinigay ni Allah kagandahan. Ang kalahati nun, ibinigay niya kay Propeta Yusuf. Yung kalahati. Basahin nyo sa banal na Quran kung ano ang istorya ni Propeta Yusuf, kung gaano kagwapo yung tao na yun. Ang sabi nga ng mga tao sa panahon niya, nang nakikita siya, sabi niya, ayan na yun? Mahada basharun in hada illa malakun karim. Sabi niya pag nakikita nila ng mga tao ang si Yusuf, sinasabi nila, hindi yan tao, anghel yan. Kasi bakit? Pati nga yung asawa ng king na nag-ampon sa kanya, nagkakagusto kay Propeta Yusuf alayhi salatu wassalam. Kaya ang sabi ng mga tao, tingnan mo nga itong queen na to. Nasisira na siguro ng ulo, pati yung kanyang anak-anakan, pinagkaka-interesan niya. Narinig yun ng queen. Sabi niya, ganun pala. Ang ginawa niya, pinatawag niya ang lahat ng kababaihan. Nasa surat Yusuf po ito. Basahin ninyo, nasa Quran. Pinatawag niya ang lahat ng mga tao na kababaihan sa kanyang kapanahunan. Ganun pala, nagchichismis kayo sa akin. Tingnan ninyo kung ano yung ibig kong sabihin, kung bakit ako nagkakagusto doon sa lalaki na yon. Totoo yan. Pinatawag niya. Ang ginawa niya, binigyan niya ng hihiwain yung mga babae at may kutsilyo. Hihiwain. Mayroon siyang kutsilyo. At meron silang hihiwain. Hindi ko alam kung ano, prutas ba yun na hihiwain? Basta may hihiwain sila. Hihiwain sila. Ang sabi ng rena, ang queen, huwag nyo munang hihiwain yan hanggat hindi ko sinasabi sa inyong hiwain, ha? Mag-ready lang kayo. At ang sabi niya kay Yusuf, pumunta ka dyan sa mataas na lugar, parang stage. Kapag sinabi kong lumabas ka na, lumabas ka na. No? So, ang sabi niya, sige, okay, i-ready nyo yung mga kutsilyo ninyo, yung mga babae. I-ready ninyo. Hihiwain nyo na. Sabi niya, sige, hiwain nyo na, simulan nyo na. Nung pagkasabing hiwain nyo na, sabi ng queen, lumabas ka na sa kanila, Yusuf, para makita kanila yung mga kababaihan.
Paglabas ni Propeta Yusuf alayhi salatu wassalam, yung mga kababaihan na sila ay naghihiwa, nakatingin sila kay Propeta Yusuf, ginanon nila yung kanilang, nahiwa nila. Nahiwa nila yung kanilang mga kamay na hindi nila. Alam niyo yung parang na-hypnotize ka? Nakaganon ka na lang. Hindi mo na alam. Hindi mo na mararamdaman yung sakit kasi sa sobrang pagkamangha mo sa nakikita mo. May mga ganyan, di ba? Ganong kagandang lalaki, hindi nila naramdamang nahihiwa ng paunti-unti ang kanilang mga daliri nung nakita nila si Propeta Yusuf alayhi salatu wassalam. At good news tang, kapag pumasok ka sa paraiso, kasing gwapo ka ni Yusuf alayhi salatu wassalam. Daw ta nanay, nakoy nanay. Ito si nanay, may pag-asa. Maging gwapo ang iyong partner sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, naku, sabi na, baka tayo maging babaero ka doon pag gwapo ka na. Delikado ka. Di ba? Huwag kayong malungkot mga sisters. Bakit? Kung gaano kagwapo yan, ganun din namang kayo kagandang babae doon. Ay, congratulations! Yung mga hindi masyadong biniyaan ni Allah ng kagandahan sa paraiso. Kasi alam nyo, kayo ang mga rena, queen sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Diba may hurul ain? Wala na kayong magagawa doon, yun ang paraiso ni Allah. May hurul ain. Yung hurul ain, yun yung mga babaeng inihanda ni Allah sa kalalakihan. Pag pinag-usapan natin yung hurul ain, baka magselos kayo, sabihin nyo, bakit sila lang kalalakihan? Meron din kayo mga kapatid, no? Mga kababaihan, yung hurul ain, napakagandang mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala yan na para lang sa kalalakihan. Pero kung ikukumpara mo sila sa kagandahan, napakaganda niyan. Itong mga hurul ain, kaya tinawag silang hurul ain. Sabi ni Allah sa Quran, wa hurul ain ka amthalil lu'lu'il maknun. At ang mga babae sa paraiso, hurul ain, kaya tinawag silang hurul ain, sila ay malalaki ang kanilang mga mata na magaganda. Sa sobrang ganda nila, maganda yung kanilang mga mata. Sabi ni Allah, ang mga hurul ain ay kahalintulad ng mga perlas na sila ay nagniningning na preserve na mga perlas. Yung hurul ain, ikaw ikukumpara mo doon sa babaeng asawa na makakapasok sa paraiso, ang pinagkaiba nila ay katulad ng liwanag ng bituin sa liwanag ng isang full moon na buwan. Diba? Anong mas maliwanag? Yung bituin na maliit o yung full moon na buwan? Yung bituin na yon, yung hurul ain. Yung full moon na buwan, kayo yun, mga sisters. Allahu Akbar. Kaya wag kayong kaya may pag-asa pa yung mga medyo hindi binigyan ni Allah ng mga... Totoo kasi bakit? Ganon ang paraiso na gusto ninyo at gusto nating pasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala. May pagkain doon na galing sa paraiso. May damit na galing sa paraiso. May inumin na galing sa paraiso. Inumin, alak, hindi, may alak sa paraiso, sister. May alak. Sabi ng kanta, sa langit wala ang beer. Kayo lang yan, mga hindi Muslim. Sa Islam, may alak sa paraiso. Hindi isang galon, hindi lang isang litro. Di ba? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nakapasok ka sa paraiso, bibigyan ka ni Allah ng 4 na batis. Alam niyo yung batis? River, hindi yung isang lang na isang galon. River ng 4 na batis. Batis ng tubig na napakalinamnam sa iyo yun. Bawat isang papasok sa paraiso, meron siyang ganon. Isang batis ng tubig na napakalinamnam, isang batis ng gatas. Gatas. Mahal kayang gatas ngayon. Yung iba diyang mga mayaman naliligo sa gatas. May pag-asa kayo makaligo sa gatas sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gatas. Nasa Quran yan. Nasa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, yung tinatawag na puluk-pukyutan, yung honey. Mahal kaya honey? Bibili ka dyan mga peking honey. Yung honey na totoo, mahal yun. Punta ka doon sa Robinsons, mahal yan yung tunay na honey. Nasa, magkano yung muna dyan? Basta mahal yung totoong honey. At yung 4 ay yung wal khamar, yung alak.
na malinamnam na hindi nakakabangag sa tao. River, batis yan, hindi isang galon. Itong apat na ito ang ibibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ikaw umiinom pa hanggang ngayon, tigil-tigil mo yan. Baka hindi ka makatikim ng sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, itong mga pangako na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao, kasi para ang isang tao, magsumikap ka. Pag nagramadan, huwag kang reklamo. Bakit? Kasi ang kapalit ng Ramadan, paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yan kung ikukumpara mo yung paghihirap mo sa Ramadan, ikukumpara mo sa paraiso ni Allah. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Wala yan. Isipin mo na lang, kung wala kang bahay dito, sa paraiso, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa isang hadith, ang bawat isa may palasyo. At ang iyong pader ng iyong palasyo, ng iyong bahay, pader. Alam mo yung pader? Ang pader ng iyong bahay ay yari sa ginto, pilak, ginto, pilak, ginto, pilak. Kahit siguro ka nung kayaman ng tao ngayon, sobra naman siya kung pader niya, ginto, pilak, ginto, pilak. Meron pa kayong nakitang bahay gano'n? Kahit siguro yung king, sobra naman siya, ginto, pilak, ginto, pilak. Sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pader mo doon, ginto, pilak, ginto, pilak, ginto, pilak. Ganun ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam. Totoo yan. Ito pa ang napaka-amazing na kwento sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo bang may pagkain, may puno ng prutas sa paraiso? Na yung prutas na ito, napakataas na puno, na ang prutas na yung puno na ito, ang isang puno ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng prutas. Nakita kayo ng prutas ng mangga? Di ba prutas ng mangga, mangga lang? Sa kabilang buhay, sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, isang puno, nandun lahat ng prutas. Gusto mo ng mansanas, nandun sa isang puno. Mansanas, grapes, orange, apple, fruit salad. Hindi, kasi hindi ka ganun. Walang gatas doon. Di ba? Ipinapa-imagine sa inyo ni Allah na gano'n ang biyaya niya. Kung hindi nyo kaya nga sabi kanina, di ba? Hindi pa nai-imagine ng tao. Nai-imagine mo ba isang puno nandun lahat ng mga pagkain ng prutas? Iba-iba? Napakataas nun. At huwag kang mag-alalang aakyatin mong napakataas na puno na yon. Iisipin mo pa lang, sasabihin mo pa lang sa sarili mo, parang gusto kong kumain ng apple ngayon. Iisipin mo pa lang yun, yung sanga na nandoon yung apple na yun, lalapit sa iyo. Princess, ito po yung pagkain ng apple, lalapit sa iyo yun. Di ba? Yun yung mga, kumbaga, ito yung mga hinahangad nating biyaya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Kasi paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala yan. Sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, itong mga bagay na ito, kasi para pag dumating ang panahon na nahihirapan kayo sa inyong mga gawain bilang isang Muslim, sa pagsasala, sa pagfa-fasting sa buwan ng Ramadan, mahirap yan eh. Huwag kayong maniwala kapag nag-Ramadan, nag-fasting ka sa buwan ng Ramadan, hindi ka mahirapan. Nahihirapan. Meron mang taong hindi na, kung ikaw ay nag-iisip kapag nag-fasting ka sa Ramadan, hindi ka magugutom, hindi ka mauuhaw, hindi ka nag-fasting. Kasi ang pinaka-ultimate na goal ng fasting, magutom ka, mauuhaw ka, para maramdaman mo. Maraming wisdom dyan eh. Maramdaman mo yung paghihirap ng mga kapwa mo, kapatid na mga mahirap, maramdaman mo sila. Di ba? Ganito. At cleansing sa iyong sarili, magugutom ka at mahihirap ka. Para kapag pagdating ng panahon na kayo'y nahihirapan, tayo nahihirapan bilang isang Muslim na gumanap ng ating mga gawain bilang isang Muslim, mai-imagine ninyo, mako-compensate ng inyong mga imagination, kaya pala mahirap kasi matindi naman pala ang kapalit nito sa kabilang buhay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo mga kapatid sa Islam, totoo yung sinabi ng Propeta Muhammad, yung lahat ng ini-imagine mo dito sa mundong to, wala yan. Basta, lahat ng naisin ng isang tao sa paraiso, lahat ng gusto mo sa paraiso ay ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat, mga kapatid sa Islam. Wala kayong hihilingin sa paraiso. Alam niyo kapag nakapasok na ang mga tao sa paraiso,
sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nakapasok na sa impyerno, ang mga taga-impyerno at ang mga taga-paraiso, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taga-paraiso, o aking mga alipin, meron pa ba kayong hihilingin sa akin? Pag ikaw nakapasok sa paraiso, may hihilingin ka pa ba? Wala na. Yung pinakahuling taong papasok sa paraiso, alam niyo yung reward niya? Ang reward niya is ganito. I-shortcut ko lang. Yung taong galing sa, yung huling taong papasok sa paraiso, isang taong galing sa impyerno. Nung nakapasok, kasi kapag Muslim ka, at least Muslim ka, hindi ka nag-shirk, makakapasok ka sa paraiso. Pero, may kasalanan ka, pagsisentensyahan mo muna sa impyerno. Para magkatulad dito, pag may kasalanan ka, pag mabigat ang kasalanan mo, kulong ka dyan, maaaring 10 years, 20 years, pero eventually makakalabas ka kapag napagsilbihan mo na yung kasalanan mo. Sa impyerno ni Allah, makakapasok ka doon kung may kasalanan ka para linisin ka, pero kapag Muslim ka, may paniniwala ka kay Allah, yun ang kahalagahan na hindi tayo magtambal ng iba bukod kay Allah. May pag-asa kang pumasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo mga kapatid sa Islam. Isang galing sa impyerno, palalabasin ni Allah, ilalagay sa isang batis. Pagdating sa isang batis, syempre, sunog-sunog ang isang tao doon. Pagdating niya doon, siya ay nakaharap sa impyerno pa rin, pero siya ay nakalagay na doon sa batis. Sasabihin ng tao na yun, Ya Allah, pwede mo ba akong patalikurin sa impyerno kasi mainit? O, sabi ni Allah, sige aking alipin, humarap ka doon sa talikuran mo. Pagharap niya doon, may nakita siya isang batis at merong isang punong napakalaki. Sabi niya, Ya Allah, pwede ba akong pumunta doon? Lilipat na lang ako doon. Doon sa puno na yan at may batis, gusto kong makapunta doon. Sabi ni Allah, kapag binigay ko ba sa'yo aking alipin, hindi ka nahihiling? Sabi niya, Ya Allah, walang problema, hindi na ako hihiling. Sabi ni Allah, sige, mapagpatawan, mahabagin, mapagbigay si Allah. Pinapunta niya sa puno na yon at sa batis. Nakaligo siya doon, nakaano siya doon ng malilim, lilim ng puno na yon. Ang problema, mga kapatid, di kalayuan mula doon sa unang puno, merong isang mas malaking puno, mas magandang puno, at mas maganda yung batis. Alam mo naman, ang tao hindi nakukontento. Sabi niya, Ya Allah, pwede bang ilipat mo ko doon? Sabi ni Allah, ay, aking alipin, nangako ka. Sabi mo kanina, hindi ka nahihiling. Sabi niya, Ya Allah, pero hindi na ako hiling, promise, last na yan, Ya Allah. Papuntahin mo lang ako doon. Sabi ni Allah, sige, punta ka doon. Si Allah, maawain, maabagin, mapagpatawad, lahat. Pinapunta sa pangalawa. Naligo siya sa batis, sa puno, sa lilim, maganda. Diba? Ang problema nito, hindi kalayuan, may mas malaki at mas magandang puno ng kahoy at mas magandang batis mula doon sa una at pangalawa. Pangatlo, sabi niya, paano kaya ito? Humiling na ako kay Allah. Hindi nakati, sabi, Ya Allah, pwede bang doon ako sa pangatlo? Sabi ni Allah, hindi mo nagsabi ako sa'yo na hindi ka nahihiling ulit? Nagsabi ko sa'yo, huwag ka nang hihiling ulit. Sabi niya, Allah, in short, binagbigyan siya ni Allah. Pangatlo na puno ng kahoy at batis. So, nakaligo siya doon lahat. So, ano sa tingin niyo yung pangapat? May pangapat pa kaya? Mas maganda? Ang problema, noong nandun na siya sa pangatlong puno at batis na yon, ang kasunod nun ay katabilang ng pader ng paraiso. Pader na ng paraiso. Hindi niya nakikita. Ang problema, hindi niya nakikita, pero naririnig niya yung mga halinghingan ng mga tao sa paraiso. Masya Allah, masaya sila sa paraiso. Hindi niya nakikita, pero hindi niya talaga matiis. Ganda ng naririnig ko. Kasi bakit? Yung mga tao sa paraiso, masayang-masaya sila. Sabi niya, ano kayong gagawin ko dito? Humiling na ako kay Allah. Well, Ya Allah, request na lang. Pakita mo lang, pasilipin mo lang ako doon. Kasi curious ako, ano kaya meron dyan sa paraiso? Pader yun eh. Pero naririnig niya yung mga halinghingan. Sabi ni Allah, sabi mo sa akin, hindi ka nahihiling. Ya Allah, hindi ko matiis. Basta, ipakita mo lang sa akin. Gusto ko lang makita.
Sabi ni Allah, sige, aking alipin. Tingnan mo kung anong meron dyan sa paraiso. Pagtingin ng aking alipin, ng alipin na yon doon sa paraiso. Pagtingin, pagkakita niya, wala nang tanong-tanong. Sabi niya, Ya Allah, ipasok mo na ako! Pasok mo na ako, Ya Allah! Wala na. Wala nang iba. Wala nang patumpik-tumpik. Nung nakita niya yung meron sa paraiso, sabi niya, Allah, ipasok mo ako dyan. Pasok mo ako dyan, Ya Allah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, O aking alipin, sige, ibibigay ko sa iyo ang kagustuhan mo. Pumasok ka na. Oh. Si Allah mapagpatawad, mahabagin, maawain, pumasok sa paraiso. Ang paraiso ni Allah, ang pintuan, isa sa mga, walo ang pintuan ng paraiso ni Allah, 8. Ang isa sa mga pintuan, mga kapatid sa Islam, ang gate niya lang, ang pasukan, ay kasing laki ng kalangitan, ang lawak ng kalangitan at kalupaan. Ang isang gate na papasukin mo ay kasing laki ng kalangitan at kalupaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, syempre, masayang-masaya ka na. Sabi ni Allah, pumasok ka na eh. Pagpasok niyang ganon sa paraiso, nandun na siya sa loob. Pagtingin niya sa mga bahay at palasyo, may-ari na. Pagtingin niya basta yung pagtingin niya sa lugar, wala namang bakante. Puno na. Bumalik siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ikaw yung Panginoon ng lahat ng nilalang. Pinagtatawanan mo ba ako? Iniinsulto mo ba ako? Bakit? Anong gusto niyang sabihin kay Allah? Ibig niya sabihin, bakit pinapasok mo nga ako, pero pagpasok ko puno na? Saan pa ako doon? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, O aking alipin, humiling ka sa akin at ibibigay ko. Pag ikaw, kaharap mo na si Allah, sabi sa'yo, humiling ka sa akin at ibibigay ko. Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? Anong gusto humilingin tang? Huwag lang ngipin ha, kasi may ngipin ka na. Kasi naging, di ba? Lahat ng gusto mong hilingin kay Allah. Sabi nung tao na yon, Ya Allah, gusto ko ng ganito. Sabi ni Allah, sa'yo yan. Ya Allah, gusto ko ng ganito. Gusto mo ng ganito, sa'yo yan. Lahat ng kaya niyang imaginein at kaya niyang i-recall sa kanyang memory na gusto niya, sinasabi ni Allah, sa'yo yan aking alipin, sa'yo yan aking alipin, sa'yo yan aking alipin. Dumating sa puntong wala na. Ubos na. Wala na yung memory niya. Bakit? Nasabi na lahat. Si Allah, mahabagin, maawain. Sabi niya, O aking alipin, baka naman, pinapaalalahanan ni Allah. O aking alipin, baka gusto mo ng ganito. Ya Allah, gusto ko yan. O sa'yo yan. Baka gusto mo naman ng ganito. O ya Allah, gusto ko yan. Sa'yo yan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah, O aking alipin, gusto mo ba ng isang pagmamay-ari ng hari sa mundo? Yung hari dito sa mundo, sino mang kilala yung hari? Si King Salman, yung Saudi ngayon, pagmamay-ari niya, yung kayamanan niya. Gusto niyo mang maging ganun ang kayamanan niyo? Bibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang yun. Ibibigay ko sa iyo bilang isang gantimpala, ang gantimpala na para kang nagmay-ari ng mundo at ng nilalaman nito. Ano yung kapalit? Mundo at ang nilalaman nito, mga kapatid sa Islam, sa iyo kapag nakapasok ka sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mundo at ng nilalaman nito. At hindi lang yun. Ang ibibigay sa iyo ni Allah ay hindi lang mundo. 10 times ng mundo at ng nilalaman nito. 10 times ng mundo at nilalaman. Parang pagmamay-ari mo yung mundo at ng nilalaman nito. 10 times, mga kapatid. Na-imagine nyo kung gaano kakayaman sa kabilang buhay. Tapos kahit bayaran ka ng 10 billion, walang katumbas yun. Ganun ang pagiging Muslim mo dito sa mundong ito, mga kapatid sa Islam. Kaya baka iniisip mo, libre-libre lang ang pagiging Muslim mo at pinapawala, kumbaga hindi mo pinapahalagaan. Wallahi, kung alam mo lang kung anong kapalit niyan sa paraiso ni Allah, gagawin mo lahat para lang manatili ka dyan sa pagiging Muslim mo. Kaya kung ikaw man ay uutusan ni Allah na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, huwag kang magreklamo.
Kasi ang kapalit niyan, matindi sa kabilang buhay. Yun yung taong huling papasok sa paraiso. Ang reward, 10 times ng mundo at ng nilalaman nito. Sa'yo yan. Basta siguraduhin nung makapasok ka sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, papasukin mo kami ng paraiso. Sabihin nyo amin. Ya Allah, papasukin mo kami ng paraiso. Ya Allah, papasukin mo kami ng paraiso. Allahumma amin. Ito ay pangarap ng isang tao. At alam nyo, hindi lang sa paraiso ang pagpasok ng paraiso yung pinaka-reward mo. Bilang panghuli, mga kapatid, kasi maghrib na. Isipin nyo, alam nyo bang may mas maganda pa sa paraiso na iribigay sa yung reward ni Allah? Meron pa ba? Meron pa bang reward na mas mahigit pa sa paraiso at pagpasok mo dyan at ano man ang iyong pinagkaloob sa inyo ni Allah dyan? Eh sasabihin ni Allah, ang alipin, meron ka pa bang hihilingin? Sasabihin ng tao, Ya Allah, meron pa ba? Wala na. Ito nakakanginig balahibo, nakakatindig balahibo. Sasabihin ni Allah, O aking alipin, O aking alipin, hindi mo bang gusto na makita mo ko? Ha? Gusto nyo makita si Allah? Ayaw nyo? Makikita mo ang lumikha sa'yo, si Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, yun ang ultimate na regalo ni Allah sa'yo kapag nakapasok ka sa paraiso. Isipin mo, wala pang nakakita kay Allah dito sa mundong to. Wala. Doon sa paraiso ni Allah, ang pangako niya kapag nakapasok ka doon, makikita mo si Allah na parang full moon. Yung full moon, yung pagkakita mo, yung full moon na walang mga nakapaligid na mga ulap. Kitang-kita mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun. Diba? Sabihin sa'yo ni Allah, ayaw mo ba akong makita? Gusto niyo ba? Eh di mag-fasting kayo sa buwan ng Ramadan. Ganun lang yun. Kasi bakit? Pag hindi kayo nag-fasting, wala. Mga kapatid sa Islam, paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin niya, kaya kapag nagpakita si Allah sa kanyang alipin, pag nagpakita si Allah sa kanyang alipin, ang alipin bilang pagrespeto at paggalang niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, magpapatira pa siya. Diba? Isipin mo, makikita mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso, magpapatira pa ka. Diba katulad ng mga naunang tao, pag may hari, nagpapatira pa sila bilang respeto. Titingin mo kay Allah, Ya Allah. Diba? Kaya pag nagpatira pa ka, sasabihin ni Allah, aking alipin, tumayo ka. Bakit? Sa paraiso ay walang gawa, puro gantimpala. Nagrereklamo ka dito, fasting ka. Walang fasting sa paraiso. Sala, 5 times, walang sala. Yes. Walang fasting, walang sala, walang buwan ng dalaw na nahihirapan ng mga babae. Wala na doon, mga kapatid, wala na kayong hihilingin, walang paghihirap doon, wala. Ni ultimo pagkain mo, hindi ka na mamumroblema kailan kang dudumi. Kapag kakain ka ng busog ka na, magpapawis ka lang, mawawala na yung nakinain mo. Yung pawis mo kasing pinakamabangong uri ng pabango dito sa mundong ito, magpapawis ka lang ng ganon. Yun ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam. Kaya, isipin mo yun, wala ka ng fasting, wala ka ng sala, lahat ng paghihirap mo ditong inireklamo mo, wala na yung lahat yan. Kaya sasabihin sa inyo ni Allah, okay alipin, huwag kang magpatira pa dyan. Bakit? Dito sa paraiso ay puro gantimpala, wala ka ng gawa. Hindi ka na magtatrabaho dito. Kaya dito magtrabaho tayo ng magtrabaho kay Allah subhanahu wa ta'ala. Trabahuin natin ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, kasi pagdating sa paraiso ni Allah subhanallah, wala ka ng problema doon. Wala ka ng paghihirap doon, mga kapatid sa Islam. Nakuha niyo yun, mga kapatid? Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, mga kapatid sa Islam, nandito, ito ay isang pribilehiyo ng isang mananampalataya na siya ay kumamal ng napakaraming kabutihan. Sa isang taon, isang buwan lang ito. Pag pinabayaan mo ito, hindi mo alam, next year, wala ka na dito sa mundong ito. Sayang! Sayang, mga kapatid sa Islam. Diba? So siguro, yun lang ang masasabi ko sa inyo. Kaya mahalaga bang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan? Mahalaga, hindi. Mahalaga, kasi sabi ni Propeta Muhammad,
ang Islam ay nabuo sa pamamagitan ng 5 haligi. Kabilang dyan ay ang tinatawag na Sawmu Ramadan. Haligi ng pagiging Muslim mo ang pagpa-fasting sa buwan ng Ramadan. Sabi ni Allah, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalatay, inubliga ni Allah para sa inyo ang pag-aayuno, gaya ng pag-uubliga niya sa mga taong nauna sa inyo. Ang pag-aayuno hindi option kung mag-aayuno ka o hindi. Ito ay obligado, obligasyon mo bilang isang Muslim para ikaw ay bigyan ng gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala makapasok sa paraiso. So mga kapatid sa Islam, paghandaan natin yung Ramadan. Paghandaan natin yung mabiyayang buwan ng Ramadan. Dahil wallahi al-azim, mga kapatid sa Islam, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung isang taong lugi ay yung taong naabutan siya ng Ramadan at lumabas ang Ramadan at hindi siya pinatawad ni Allah. Ibig sabihin, expected dapat na kapag naamutan ka sa buwan ng Ramadan, dapat pinatawad ka ni Allah. Kasi walang dahilan kung bakit hindi ka patatawarin ni Allah sa Ramadan. Nakatali ang mga satanas. Yung unang gabi ng Ramadan, itinatali ni Allah at kinakaden ng mga satanas at mga jinn na mga may sakit. Diba? Bukas ang pintuan ng paraiso at hindi nakasarado, hindi magsasara. At sarado ang pintuan ng impyerno. Isipin nyo yan. Yun ang gusto natin, paraiso ni Allah. Bukas sa buwan ng Ramadan at sarado ang impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag hindi ka pinatawad dyan ni Allah at napakarami pang kabutihan dyan, alam nyo ba ang reward dyan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang isang kabutihan na ginagawa ng isang tao, may reward dyan isa. At ang isang kabutihan, 10 times 10 yan, hanggang 70 times. Isipin mo, pero sabi ng propeta, sabi ni Allah, maliban sa buwan ng Ramadan, kapag gumawa ka ng kabutihan dyan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay nag-aayuno, ikaw ay hindi kakain, hindi ka iinom para sa akin. Kaya naman, dahil yan ay para sa akin, ako rin ang magagantimpala dyan. Huwag yung expect na kapag si Allah ang nagbigay ng gantimpala, kuripot. Kapag binigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala, ay expect mong ikaw ay malulugod sa ibibigay sa iyo ni Allah. Pangalawa, nagantimpala ni Allah, sabi ni Propeta Muhammad SAW, tunay na ang isang nag-aayuno ay meron siyang 2 kaligayahan. Unang kaligayahan niya ay kapag siya ay kakain na. Diba? Kapag nag-fasting ka, buong araw, gutom ka at uhaw ka, pag magkiinom ka na at kakain ka na, napakasarap ng pakiramdam. Farhatun 'inda fitrihi. Siya ay masisiyahan at maliligayahan kapag kakain na siya. At ito ang pinakamagandang kaligayahan. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, at maliligayahan ka kapag nakatagpo mo na si Allah subhanahu wa ta'ala dahil nag-fasting ka at nag-ayuno ka sa buwan ng Ramadan, mga kapatid. So siguro hanggang ito na lang inshallah. Maraming salamat sa inyong pagdating at naway ibilang ito ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating mga mabubuting gawain sa kabilang buhay na pakikinabangan natin inshallah subhanahu wa ta'ala.